Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Vert Mahusay, shoutout kay Rico Der. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ipinapahayag ko na ang bagong pinuno ng Nihilismo, si Qin Shuang. Nang ipahayag ni Sanyong ang desisyon, inaasahan ito ng ilang matatanda. Kung tutuusin, ito ang resulta ng kanilang negosasyon. Ngunit isa-isang nagulat ang mga alagad, ngunit kapag naisip nila ito ay makatwiran. Kabilang sa mga pinakatanyag na disipulo ng Nihilismo, si Ye Guocheng, isa sa 3 bayani, ay tumalikod kay Lu Yunfeng, at si Qin Shuang na lang ang natitira upang pumili. Saglit na lang talaga ang pinuno ng Nihilismo sa kanya. Congratulations, Elder Martial Sister Qin Shuang. Sa pamumuno ng nakatatandang Martial Sister na si Qin Shuang, tayo ay Nihilismo. Naniniwala ako na ang Nihilismo ay tiyak na mapupunta sa mas mataas na antas sa hinaharap. Elder Martial Sister Qin Shuang, halika, sinusuportahan ka namin. Ang mga disipulo ay nagbigay ng malaking suporta kay Qin Shuang at tuwang-tuwa silang sumigaw. Binabati kita, Qin Shuang. Nakangiting sabi ni Fu Mang. Si Qin Shuang ay kalmado at matatag. Sa tingin ko rin na ang nihilism ay isang pagpapala para sa nihilism na hayaan ang mga ganitong kabataan na pangalagaan ito. Si Bai Xiaosheng ay may maraming pakikipag-ugnayan kay Qin Shuang. Binabati din niya si Qin Shuang ng isang maligayang bagong pinuno. Mukhang may katulong ka pa sa hinaharap. Nakangiting sabi ni Ivory kay Aaron. Walang choice si Aaron kundi ngumiti ng mapait. Wala siyang pakialam kung matutulungan ni Qin Shuang ang kanyang sarili sa hinaharap. Talagang iniisip niya na si Qin Shuang ang pinakaangkop na tao upang pukawin ang pasanin ng Nihilismo. Si Qin Shuang ay kalmado, matalino at may malaking potensyal sa paglilinang. Kung siya ang pinuno ng Nihilismo, kung gusto niyang pumasa sa trono, natural na siya ang unang pagpipilian. Gayunpaman, alam ng Aaron na ang pagpanaw ni Sanyong sa trono sa oras na ito ay higit pa sa pakiramdam na nagkasala. Ang pinakamahalaga ay ang pagpapalit niya ng pinuno upang bigyan ng bagong kinabukasan ang Nihilismo. At ang hinaharap na ito, makikita at mararamdaman mo, ay ikaw. Alam ito ni Aaron, ngunit kailangan pa rin niyang matulad sa hiling ni Sanyong. Kahit na si Sanyong ay pinaghihinalaang sumali sa kasiyahan, si Qin Shuang ay palaging kanyang mabuting kaibigan at nakatatandang kapatid na martial. Hindi siya mapapansin ni Aaron. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Aaron, congratulations, Elder Martial Sister Qin Shuang. Qin Shuang ay tumingin sa Aaron, ang ilan ay para sa, kahit mo rin sabihin ito. Pero hindi ako qualified. Paano ko sasagutin ang mabigat na responsibilidad na ito? Panipi, nakita ni Sanyong na tumanggo si Aaron, at tuwang-tuwa na siya, dahil para sa kanya, kasama ang Aaron bilang proteksyon sa likod, hindi mahalaga kung sino ang pinili ng nihilism. Shuanger, maniwala ka sa iyong sarili. Dahil sinusuportahan ka ng lahat bilang pinuno, iyon ang gusto ng mga tao. Huwag mong pababayaan ang lahat. Ngumiti si Sanyong. Kakaiba rin ang ugali ni Elder Ersen Feng. Una, tinitingnan niya ang Aaron, at pagkatapos ay sinabi niya kay Qin Shuang, oo, Shuanger, huwag kang tumanggi. Tumingin si Qin Shuang kay Aaron, tumingin kay Su Yingxia,
at sa wakas ay tumango, okay. Sumang-ayon si Qin Shuang, at lahat ay nagagalak. Dahil pamilyar sila kay Qin Shuang, si Keshoy Shio at iba pang nasa likod ng Aaron ay taos pusong masaya para sa kanya. Sa kasong ito, ipinapahayag ko na mula ngayon, si Qin Shuang ay opisyal ng magiging pinuno ng aking sekta ng Nihilismo, at kami, bilang mga matatanda, ay hindi lalahok sa anumang mga politikal na figure at tutulong kay Qin Shuang. Sabi ni Sanyong, ang hakbang ni Sanyong ay malinaw na nagpapakita ng pagmamahal sa Aaron, hindi para lumahok sa mga pinunong pampolitika, kundi para sabihin din sa Aaron na hindi sila makikialam sa anumang bagay. Ng Nihilismo sa hinaharap, upang ang Aaron ay makatiyak na ang Nihilismo ay Qin Nihilismo ni Shuang. Pagkatapos, dinala ni Sanyong si Qin Shuang at ang lahat para isagawa ang seremonya ng pagbibigay ng pinuno sa harap ng lahat ng mga ninuno. Ang Aaron ay orihinal na gustong isama si Ivory sa paglalakad, kapag sila ay nag-iisa, at noong gusto niyang dalhin siya upang makita ang lugar kung saan siya napunta, ngunit hindi niya ito nakayanan, kaya kailangan niyang pumunta sa seremonya. Ang seremonyang ito ay hindi para sa iyo para sa Aaron. Gayunpaman, ang Qin Shuang ay nangangailangan ng isang bukas at above-board na seremonya upang maging pinuno, at ang Aaron ay hindi madaling tanggihan. Pagdating sa liwanag ng umaga, ang Aaron ay malayang dalhin si Ivory sa paligid upang magkaroon ng pambihirang oras para sa kanila. Alam ni Fully ang isip ni Aaron, kaya kinuha niya si Nyener para maglaro ng maaga. Natatakot ako na ang ilang mga tao ay hindi gaanong simple kapag sinabi nila na gusto nilang mamasyal. Matapos mamili ng mahabang panahon, nakita ni Ivory na halos kasama niya si Aaron. Sa pagkakataong ito, hindi niya napigil ang matawa. Oh, Han 3,001 leng. Biglang nagbiro si Ivory, isang mabangis na kastanyas ang kumatok sa ulo ni Aaron, nagpapanggap ka pa rin, tama. Sa tingin mo hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa iyo. Para lang magpakita sa akin muli. Sa tingin mo ba hindi ko alam? Naramdaman ni Aaron na napahiya ang kanyang ulo, napakatalino mo, hindi ko may tatago ang pribadong pera sa hinaharap. Hindi ba maaaring iba kung bibitawan mo ang iyong mga iniisip? Huwag kalimutan, maaari mong ipanggako sa akin iyon bilang hanggat matagumpay akong bumalik ngayon, may mga taong kayang gawin ang anumang gusto nilang gawin ko. Tuldok, Diyos, Aaron, walang hiyang tao. Galit na sabi ni Ivory, at pagkatapos ay hinawakan ang kwelyo ni Aaron, halika, natatakot akong hindi ka manggahas. Han Sonny Leng, hindi inaasahan na maging Ivory laban sa general na isang hukbo, agad na nagtatawang tao ang melon na nagpayo, well, mali ako, lumaban muli sa gabi, ngayon sa harap ng iba, ako ay sorry. Tapos na sinasabi, Aaron na ito ay inayos lamang ang susunod na sariling mga damit, ibinalik ang normal na kulay. Sa sandaling bumaba ang boses, si Qin Shuang ay nagkataong lumipad ng mabagal sa malayo. Nang makarating sila sa Aaron at Ivory, nakita ni Qin Shuang ang kanilang mga ekspresyon at sinabing, alam mo bang darating ako? Nagkatinginan sina Aaron at Ivory at ngumiti. Walang magawang umiling si Ivory, nagtatanong ka sa Aaron tungkol dito. Sa iyong katalinuhan, natural mong makikita ang intensyon ni Sanyong, kaya lalapit ka sa akin para humingi ng tawad pagkatapos mong maging abala sa negosyo. Tumawa si Aaron. Tumango si Qin Shuang at sinabing may nahihiyang ngiti, alam kong hindi ko ito may tatago sa iyo. Gayunpaman, sinabi ng punong guro sa kanya. Hindi mahalaga. Ikaw ang aking nakatatandang kapatid na marshal at isa sa aking matalik na kaibigan, bagaman pinaghihinala ang ginagamit ako ni Sanyong. Ngunit maaari ko bang tanggihan ito? Natatawa si Aaron. Tumango si Qin Shuang at nakangiting sinabi, ako ang bagong pinuno ng Nihilistic Clan. Sa misteryosong alyansa, ganoon pa rin ang posisyon ko, tama. Aaron laughs, hindi nagbabago. Nagkatinginan din sina Qin Shuang at Ivory at ngumiti. Pagkatapos, sinabi ni Qin Shuang, gayunpaman, natatakot ako na may isang bagay pa tayong dapat gawin bago tayo muling sumali. Linisin ang portal. Halos iisa ang sinabi nilang tatlo. Ang mga alagad ni Shou Feng at Wu Liufeng ay pinagmumulan ng kapahamakan. Bagamat tumakas na ang lahat ng kanilang mga amo, talagang makasalanan ang mga alagad ng tatlong pik. Kung may mga taksil sa grupong ito, at sila makakalat ng balita ng nihilism sa tamang panahon,
Pagkatapos para sa Aaron at iba pa, ito ay walang pinagkaiba sa sakuna. Ngunit paano ito mapapaalis ang lahat ng mga alagad ng Sanfeng, sumimangot si Ivory. Ngunit iyon ang pinakamahusay na paraan. Malamig na sabi ni Qin Shuang. Bagamat ito ay maaaring magdulot ng malaking panggigipit sa opinyon ng publiko, si Qin Shuang ay isang taong nangangahas na gawin ito. Para sa kaligtasan ng ibang mga alagad, kung minsan ay kailangang maging walang awa. Ngunit sa ganitong paraan, maraming inosenteng disipulo ang madadami. Hindi lahat ng mga disipulo ni Shofeng at Wu Liufeng ay kapareho ng kanilang mga Panginoon. Umiling si Aaron. Higit sa lahat, magagamit ko sila mamaya. Nagpatuloy si Aaron. Ang malaking bahagi ng aking grupo ng mga kakaibang hayop ay mga contract beast ng Yaoshen Pavilion. Hanggat pinupunit nila ang kontrata, marami silang mamamatay. Gayunpaman, hindi ngayon, sisirain ito ni Wang sa simula ng digmaan upang mahuli. Kaya naman, hindi makatutuhanang umasa sa mga kakaibang hayop upang itago ang mga tao sa pavilion ng Diyos. Napaisip si Aaron at sinabi, isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko ginagamit ang mga alagad ng nihilismo ay ang sitwasyon ng digmaan sa hinaharap ay masyadong komplikado. Ang mga alagad ng nihilismo ay umaakyat at namatay sa walang kabuluhan, ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay walang silbi. Kung sila ay hangin na din, marami, natatakot ako na kapag gusto kong gamitin ang mga ito, ang bilang ay masyadong maliit. Nang marinig ito, agad na sumimangot si Qin Shuang at sinabing, ngunit kung hindi natin malalaman ang mga especially iya, ang paggamit sa kanila ay maaaring magdulot ng mas masamang sitwasyon. Siyempre, dapat imbestigahan ang mga especially iya na interesado sa kalaban, pero hindi tayo sanay mag-imbestiga. Bulong ni Aaron. Pagkatapos, marahang kumaway si Aaron, nagsama-sama si Qin Shuang, at detalyadong sinabi ni Aaron sa dalawang babae ang kanyang plano. Matapos marinig ito, tumawa ang dalawang babae at tumanggo. Pagkatapos, sinamahan nila ang Aaron upang magpatuloy sa paglalakbay. Pagkatapos ng paglubog ng araw, isang figure, palihim na lumabas sa nihilismo. Pagkatapos, lahat ng paraan ay nagmamadali at maingat patungo sa Shanxia Yaoshan Base Camp. Ngunit bago siya makarating sa base camp, ang figure ay pinigilan ng mga gwardya sa paanan ng bundok. Para saan? Malamig na sabi ng bodyguard at inilagay ang espada sa leeg ng figure. Mabilis na nagtaas ng kamay ang lalaki. Kasabay nito, may maliit na karatula sa kanyang kanang kamay, "Sir, iligtas mo ang iyong buhay. Aking bayan, aking bayan." Tiningnan ng gwardya ang karatula sa kanyang kamay at kinuha iyon. Matapos tingnan, kinumpirma niya sa mga taong malapit at binitawan ang kutsilyo. Gusto kong makita si Kuya Marshall na siye. May importante akong report. Tumanggo ang dalawang gwardya, inilagay ang kutsilyo, at itinuro ang loob ng hindi lumilingon, "Pumasok ka." Pagkalabas ay mabilis na naglakad ang lalaki patungo sa isang tent sa loob. Sa tent, umiinom ng alak si Ye Gacheng. Sa oras na ito, nagmamadaling tumakbo ang lalaki. Nakita ko na ang nakatatandang kapatid na lalaki ng militar, nakita ko ang aking Panginoon at lahat ng aking marshal na tiyuhin. Ito ay Miner. Bumangon ka na. Mahinahong sabi ng matanda ng Shofeng at humigop ng alak. Nagtanong siya, may balita ba na nagmamadali? Iniangat ng lalaki ang kanyang ulo at sinabing, sa katunayan, pagkatapos ng tagumpay, sinusubaybayan ko ang Aaron ayon sa lihim na utos ni Kuya Marshall Brother Ye. Kakaibang sabihin na inililibot ni Han Sani ang kanyang asawa sa hapon. Panipi, isang paglilibot, ng mga bundok at ilog. Sumimangot si Huyan, tama ka ba? Tito, hindi ako nang ahas na maliga. Itinaas ni Ye Gacheng ang kanyang kamay at sinenyasan si Huyan na huwag magtiwala sa kanyang mga disipulo. Sinabi ni Leng Ningmang sa lahat, talaga bang matyaga ang Aaron? Mayroon pa bang ganoong mod sa oras na ito? Panipi, haha, sayang ang Aaron. Sa palagay mo ba kung manalo ka ng isang maliit na tagumpay, ikaw ay mananalo? 5 peak elder disdains na uminom ng paraan. Ang basura mismo ay basura. May kasabihan na incoherent ang mga kontrabida kapag nagtagumpay sila. Very vivid ito pagdating sa Aaron. Aba, depende kung kailan pa siya makakatingin. Pagdating ng mga reinforcement namin, masayang tatawa ang Aaron, ngayon at umiyak ng malungkot sa oras na iyon. Galit ding umiyak si Elder Liu Feng. Tama na yan. Umugang si Elder Shofeng.
Bahagyang kumunat ang noo ni Ye Gucheng, at itinoon ang kanyang mga mata kay Huyan upang makita kung ano ang iniisip niya. Sinabi sa kanya ng intuition na ang Aaron ay hindi dapat maging pabaya. Kung tutuusin, bagamat siya ay talagang nanalo at may ipinagmamalaking kapital, dapat din niyang maunawaan na ang pagkatalo ng hukbo ng Yamashita Yaoshen Pavilion ay nangangahulugan na kahit papaano ay nandoon pa rin ang banta. Kumunat ang noo ni Huyan, nag-isip sandali, tumayo at nagsabi, natatakot ako na hindi ganoon kadali. Ilang beses na kaming nakipag-usap sa Aaron. Kung tutusin mula sa kanyang mga salita at gawa, natatakot ako na hindi siya isang walang ingat na tao. Nagdududa ako. Panipi, nagdududa ka ba sir? Sadyang pagtatakip lang. Daan ng Ye Gucheng. Sa katunayan, ito ang pinaghihinalaan ni Ye Gucheng. Pabayaan ng Aaron, ang mga taong may kaunting utak ay maaaring hindi masyadong nakaka-relax. Oo, tumanggo si Huyan. Magsasalita na sana si Ye Gucheng. Sa oras na ito, may isa pang anunsyo sa labas ng pinto. Tapos may lalaking nagmamadaling tumakbo. Napatingin siya sa lahat ng taong naruroon at sa lalaking nagngangalang Neaner. Pagkatapos ay lumuhad siya sa lupa. Elder Marshal Brother Ye, hindi maganda. Pareho silang mga especially iya mula sa Nile Istmo, ngunit ang pagitan ay wala pang kalahating oras, ngunit ang kanilang mga salita ay ganap na naiiba, at ang ibang mga tao ay labis na nalilito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po